Hello, magandang umaga. Pero ito, no, sabing ganun ni Sir Gleneric Tempong ko. Pa-condolence naman kay Mama for the first time and last ko siya ma-shoutout. Kanina lang 5 a.m. lumisan si Mama, iniwan niya na ako. At hirap pa niyan, di ako makauwi dahil sa sitwasyon ko. Malayo ako, mahal na mahal ko siya. Ma'am Larissa Enriquez, name niya. Oh. Condolence, sir. Sir Glen Eric Tempong ko. Be strong. Nood ka lang sa akin. Ay, mamaya, sa channel ni Ear Vlog mangyayari yung debate, ha? Hindi naman debate, baka interview or kung paano, maghaharap kami dalawa ni Sir Rogelio Santiago, yung bayaran ni Sir Alex Pabella. Anyway, so, sino pa ba? Sino pa ba ang magpapabati? Sabi gano'n ni Ma'am Sally Canoy. Shout out naman ako, Boss B, pag nag-upload ka bukas. Birthday ko! June 24! Hello, happy birthday, Ma'am Sally Canoy. Sino pa ba? Sir, pabati ako ulit sa video nyo. Leo Paunalan po. At Smilin. Hello, Sir Leo Paunalan at Smilin. Nareakan ko na yung shooting sa Tacloban, ha. Pero sige, mamaya. Okay na. So, ano tayo, no? Update muna tayo kay Tito Norms. Oy, mamayang hapon. Sana matuloy, no? Maghaharap kaming dalawa ni Sir Rogelio. Kasi ang dami niya sinasabi kasi, pagka doon sa page niya. Siyempre, baka magtatanungan kami. Ganito yung rule sa debate mamaya. Bali, debate primer to, no? Ang rule, binigay ko na lahat ng pabor sa kanya. Para wala namang masabi, at least kahit papaano. Kasi ang concern niya nung una, sana daw may laban. Okay, para may laban, siya yung nag-pick ng time kung kailan mangyayari. So, 5:30 daw. 5:30 ng hapon. Then, ganito yung mangyayari. Siya muna magtatanong sa akin. Siya muna. Anli tanong. After niyang magtanong, ako naman ang magtatanong. So, ganun yung mangyayari. Pinauna ko siya para wala masabi, di ba? Panahon na para mag-unawaan. Ano ba talaga yung nagiging problema sa paggawa ng content na yan? At bigla siya napahalo dito. Dahil alam naman natin na ito ay binayaran ni Sir Alex Pabella, di ba? Si Sir Rogelio, na tinatanggi naman na binayaran naman talaga. Anyway, so update tayo no, yung kay Tito Norms, yung kalagayan ni Tito Norms. Kahapon si Tito Norms pala ay umattend ng hearing. No, ito yung itsura niya kanina, no. Parang, alam mo yun, parang wala na yung angas. Actually, pag hearing, ganyan naman itsura niya . Yung pa-text yan, feeling ko wala namang yun, mini-message . Feeling ko lang. wala yan. Siguro, sa mga tao doon, yung mga nagsusubaybay doon or yung nag-o-observe sa kanya doon, habang hinihintay yung turn niya, or habang may hinihintay sila dyan, feeling ko wala yan . Wala namang ginagawa yan . Diba? Hindi ko alam may kinokontak ba o siguro nag-check ng FB. So ito yung caption ni Sir Puginius. Mukhang ready na talaga si Norman Mangusin sa paparating na warrant. Kanina sa hearing napansin ng mga tao na parang lulugo-lugo na ang porma. Tila naubos na ang kapangyarihan at naka-low battery mode. Parang yung wifi na isang bar na lang ang signal. Ang hirap na sitwasyon niya, no? Yung hindi siya makahanap ng comfort sa social media kasi iniisip niya baka mamaya lalong makasama sa kanya. Di ba? Kasi every time na bumubuka yung bibig kasi ni Tito Norms, impulsive kasi itong taong to .
Yung kung ano na yung masabi niya, hindi niya makontrol. Kasi naalala ko noon, nung 2020, andun pa sila mamyama dun sa kampo niya dati. Tapos kasama nila si Inay Mary Ann before. Ang attorney yata noon si Attorney Chua. Si Attorney Chua ang niya noon, ang parang abogado niya. Nagagalit din yung abogado niya dahil kasi live ng live. Kasi nasa kulungan, live ng live. Kung ano-ano pa mga sinasabi. Kaya umalis din yung abogado niya na yun eh. Tapos bumalik ulit kay Attorney Johnny. I don't know kung ano nangyari. Meron din pati siyang abogado din si Espejo. Big time yun eh. I think din yata yun sa New Era University. Si Attorney Espejo. I don't know kung ano nangyari. 'Di ba? Sabi nga dati laging game face at todo kumpiyansa, pero kanina parang naghahanap ng signal ng pag-asa. Baka pati mga slot machine sa Newport nagtataka kung bakit wala ang paborito nilang humanitarian. Habang iba kalmado lang, si Norman mukhang nag-iisip kung ilang rosary na ang kailangan para maibalik ang good vibes. Wala na no. Wala, ganun talaga min wrong moves talaga sa totoo lang. Ito sa totoo lang, kung hindi niya pinatulan si Makagago, si Sir MG, feeling ko magpapatuloy lang ito Asaran kay Fujinius, 'di ba? Asaran kila Mighty Manong. Hindi hindi gaganito to Mas pinili niya talaga yung mahirap na sitwasyon, no? 'Di ba? Kung maibabalik mo lang, dapat kinasahan na lang yung boxing Nga yung regarding nag-live yata si Sariolen kagabi. Yung live, baka dun sabihin ni Sariolen, ano bang kaso yun? Pakitanong nga kay Sariolen. Sa bagay, may upload ko ito bukas na ng umaga Pakitanong nga ko anong kaso. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin anong kaso ba yung lalabasan ng 2 warrant. Meron kasing pinost dito si Fujinius. Ito, no? Yung sinabi ni Fujinius, mga lumang kaso ito Mukhang ready na talaga si Norman Mangusin sa paparating na warrant. Sa dami na nakarecord na kaso at puro may tatak na served at bail posted, parang suki na sa RTC. Tapos dadagdagan pa ng CIDG at ito na! CIDG at Napolcom! Yun pala yung warrant na lalabas, CIDG at Napolcom. Malamang ito yung regarding sa uniform. Tapos yung sa Napolcom, ano ba yung sa Napolcom nito? Alam ko sa Napolcom yung sa uniform Sa CIDG naman, ito yata yung, correct me if I'm wrong ito ba yung yung hinamon niyang suntukan na general? Yun ba yun? Parang kinasuhan din siya nun Yung parang, or ito yung kwenditor, yung tropang CIDG, naalala niyo yung huhulihin yata si Ma'am Susan Yance, na nagpapanggap siya na siya yung head ng operations. Na kunyari huhulihin. Parang ito yata, tingnan natin Hindi, ito, mga lumang kaso ito. Itong, wait, ano ba ang date nito, no? Itong unjust vexation, ito yata yung kay MG. Ito yon, unjust vexation. Then, ito namang Norman A. Mangusin, ito matagal na ito itong swindling estapa na to Ito, February 23, ito yung kay MG. Ano na to, lumang, baka akala nyo ito yung 2 warrant na parating Ayon dito sa post ni Fujinius, ang parating yung sa CIDG, malamang ito yung sa uniform. Kung may pera siya, kaya niyang piyansahan yan. 'Di ba? Pero hindi doon magtatapos yun Akala, sometimes ang mentality kasi lalo ng mga supporter nito, no, yung pag pinyansahan tapos na, yung parang tapos na yan, napiyansahan na, hindi May pa yan, may hearing pa yan. Ang piyansa kasi o yung bail kasi temporary liberty lang yun. Hindi yan yung
Well, yung iba kasi nangyayari no, kinatatamaran ng attendan yung kaso, 'di ba? Hindi na kaya nadi-dismiss. Pero feeling ko determinado yata yung Napolcom dahil niyabangan niya ng husto eh. Napolcom eh. Kaya ganun yung nangyari eh. Tapos hindi pa pala yata yung personal na ano na isinampa ni Sir Ralph Calinisan. May personal na kaso pa si Sir Ralph Calinisan eh. Pati si Sir LTO Chip Lacanilaw. Ang dami niyang problema, no? 'Di ba? Kung maibabalik lang ano yung sinasabi ni Fujinyo sa sana bumalik lang daw sa good vibes, good vibes. Dapat tinanggap na lang yung boxing eh. Just imagine, last year yon ano, yung hinamon ka ng boxing, sir. Malamang sana ngayon, hilom na yan at magkaibigan pa kayong dalawa ni MG ngayon. No? Ang problema, tinigasan mo ng ulo mo eh. Ang nagkamali ka dyan, akala mo kasi malakas ka pa sa social media. 'Di ba? Eh, hindi na ganun ka-powerful ang name mo kasi. Tapos babangga ka kay Sir MG. Ayan, tuloy. 'Di ba? Abang ka na lang ng abang. Then ito may pinost si Sir Erwin Siar. Sabi niya ganito. Minsan sa sobra nating kabaitan, meron tayong napapapasok na anaconda sa ating tahanan na hindi natin namamalayan. Babae yung ahas, buntis pa ata. Note, ginataang pusit ang pang-alis ng sapi. Mga legit lang makakagets nito. Ito ha, baka akala nyo bagong picture ito. Lumang picture po ito. Nila Ma'am Yama tsaka ni Sir Erwin. Ito yung time na magkakasama pa sila. Ito si Sir JC De La Cruz. Yan. Nung time na ito, nakakulong yata si Tito Norms neto eh. Ganyan pa sila no. Naikwento naman ni Sir Erwin yung pinagdaanan. Ayan si Res Cortez kasama nila. 'Di ba? Hindi ito bago kasi parang may sumisita yata kay Sir Erwin na akala ko ba hindi mo mapatawad. Baka akala ka nyo kasi bagong picture ito. Lumang picture ito nila Ma'am Yama eh. Well, meron kasing issue si Ma'am Yama din dito eh. Tingnan natin if ever man na kasi si Ma'am Yama, alam niyo naman kaibigan namin tong nila Sir Vlog. Kung may kakaharapin kasi si Sek Yama, wala rin naman kami magagawa, 'di ba? Kailangan harapin din ni Ma'am Yama 'yon. Feeling ko kung maliligtas si Ma'am Yama, kailangan niya mag-state witness. 'Di ba? Kasi kasama siya dun sa doon sa +8 na kakasuhan, di ba? Si Tito Norms yung isa, tapos may 8 pa. Si Ma'am Yama, Benok, Von, tapos sino pa ba iba? Lemor, Alaysa D. Nakalimutan ko na yung iba eh. Pero yun yung sa loob ng team nila. Tapos meron pang tatlong hindi mini-mention, no? Feeling ko pag-asa ni Ma'am Yaman yung siya state witness. Alam ba mag-reach out siya kila Sir Erwin Siar. Huwag nilang hintayin yung ay hindi, sabagay isasabpi na muna yan kasi mamaya ignorin nila ng ignorin yan. Sa bagay sa Davao yun magmumula, no? Saan kaya i-address yung ni Ma'am Yama? Saan kaya i-address yung sabina niya? Naku, pag hindi na-receive yung mawawaran ka, Ma'am Yama. Ngayon pa lang mag-reach out ka na siguro. 'Di ba? Mahirap yung pag sa Davao kayo na nawaran. Well, tingnan natin kasi i-review pa naman yung yung kaso, pero ang ang tumulong kasi noon para kalapin yung mga evidence tsaka i-verify si Sir Aboy. Si Attorney Aboy Paraiso ng CICC mismo, siya mismo yung noon. Tingnan natin pagka nakita ng prosec ng Davao kung lilipad sila ng Davao niyan pag nasabpi na sila. 'Di ba?
Doon sila mag-a-attend ng PI. Abala, no? Mag-i-aeroplano ka pa Davao. Di ba? Lilipad tayo Davao para mag-attend ng PI. Tang inang yan. Tapos pagka halimbawa mawawarant ka pa sa Davao din. Doon ka din magpapiyansa. Paano? Ay, syndicated estafa men eh. Walang bail yun, di ba? Nako, patay tayo dyan, boy. Doon kayo sa Davao ikukulong. Paano kayo, ano, paano kayo mabibisita ng mga mahal nyo sa buhay kung taga dito sa Luzon? 'Di ba? Tapos sa Davao pupunta. Ay, nako. Pero tingnan natin yung mga susunod Again, sabi ni Sir MG, wag pa kakasiguro, malay mo. Wag naman sana. 'Di ba? Tingnan natin mga susunod na mangyayari. O mamayang 5:30 ha, sa channel ni Sir Ear Vlog. Sana matuloy kami ni Sir Rogelio Santiago. So yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.